Sa probinsyang puno ng takot at malamig na gabi, isang halimaw na tinatawag na amomongo ang bumabalot sa mga tao sa takot. Ang kwento ni Lainey ay magdadala sa atin sa mundo ng mga alamat at mga lihim na hindi dapat ipagsawalang bahala. Isang taglamig sa gitna ng mga sigaw at pag-aalinlangan, makikita natin kung paano ang isang pamilya ay biktima ng kanilang sariling mga takot at pagkagumon. Handa ka na bang malaman ang tunay na anyo ng amomongo at ang sumpang dala nito sa isang pamilyang nagkawatak-watak? Ako si Lainey. May ibabahagi akong kwento tungkol sa karanasan ko sa isang probinsya sa Hilaga na ayaw ko nang pangalanan pa. Dahil alam kong hindi magugustuhan ng mga kamag-anak ko roon na ipaalam sa mga tao ang tungkol sa karanasang ito. Basta ang masasabi ko lang ay may mga taglamig na puno ng takot sa probinsyang iyon dahil sa isang halimaw na nagngangalang amomongo. Nung bata pa ako, akala ko talaga totoo yung amomongo. Para sa akin parang yung mga kwento sa gabi na nakakatakot talaga. Hindi ko alam na urban legend lang pala ito. Ang akala ko ay talagang may isang halimaw na kumakain ng tao sa probinsya namin. Dahil sa isang taglamig ay nalulong sa isang inumin ng tatay ko. Ang tawag sa inumin na iyon ay Tagay Amomongo. Sabi ng tatay ko, proteksyon daw iyon laban sa amomongo. Sobrang takot siya na baka kami yung sunod na biktimahin, kaya halos araw-araw siyang umiinom. Sabi ng nanay ko, hindi naman daw ganoon kalakas uminom si tatay. Pero dahil sa takot sa amomongo ay nalulung siya sa alak. Natatakot si nanay na baka kapag natapos ang taglamig ay hindi na matigil sa pag-inom si tatay. Pero hindi na namin inabot na magkasama pa sila dahil naghiwalay ang mga magulang ko. Nung maghiwalay sila ay sa bahay pa rin namin nakatira si tatay. Kami ni ate ang naiwan sa kanya. Pumunta sa Maynila si nanay para magtrabaho. Sabi ni ate, mag-iipon daw si nanay para makuha kami sa Maynila. Pero bago pa man mangyari iyon ay may nangyari na sa amin. Si tatay ay patuloy pa rin sa pag-inom ng Tagay Amomongo. Kahit nasabi ng mga kapitbahay namin ay hindi naman daw totoo na may proteksyon na dulot ang inumin na iyon. At ang tanging pananggalang lang sa amomongo ay ang paggawa ng mga bakas ng paa na papalayo sa bahay. Kapag nakikita raw ng amomongo ang mga bakas na iyon, ay susundan niya ang mga bakas at hindi na papasok sa bahay. Si tatay ang gumagawa noon para sa amin. Sabi niya ayaw niyang maapektuhan ng sumpa ng amomongo ang pamilya namin. Hindi namin alam kung anong ibig niyang sabihin noon dahil hindi naman ganoon ang takot na alam namin na dulot ng amomongo. Pero dahil si tatay ang nakakatanda sa amin ay hinayaan na lang namin siya. Ang problema ay hindi na nakikinig sa amin si tatay. Kahit na anong pakiusap namin na tigilan na niya ang pag-inom, ay hindi siya nakikinig. Sabi niya ay para sa proteksyon daw namin ang ginagawa niya, pero alam namin na hindi na yon ang dahilan ng pag-inom niya. Si ate na ang gumagawa ng mga bakas ng paa sa paligid ng bahay namin. Kahit pagod na siya, hindi siya tumitigil kasi gusto niyang siguraduhin na safe kami. Noong 14 na taong gulang ako ay nakarinig kami ng sigaw ng amomongo sa gabi ng kaarawan ko. Sabi nila, kapag nakarinig ka raw ng sigaw ng amomongo, ay malapit lang ito sa bahay ninyo. At kapag hindi ka nag-ingat, ay baka ikaw ang sunod na biktima nito. Natakot ako dahil naalala ko na wala sa bahay si tatay. Hindi na naman ito umuwi. Kaya si ate na naman ang gumawa ng mga bakas ng paa sa paligid ng bahay namin. Pero nagulat ako sa sinabi ni ate. Naisip daw niya na baka mas maganda kung hindi na lang siya gagawa ng mga bakas ng paa. Sabi niya, gusto niyang malaman kung ano ba talaga yung amomongo, kung totoo ba o hindi. Para raw malaman nila kung sino ba talaga ang amomongo. Nagalit ako kay ate. Sabi ko, hindi ba siya natatakot na baka kainin kami ng amomongo? Pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi niya ay matagal na raw siyang nagtataka kung sino ba talaga ang amomongo.
at kung ano ang hitsura nito, kaya gusto niyang malaman. Simula noon ay nagkaroon ako ng sama ng loob kay ate. Dahil sa gusto niyang mangyari, parang hindi na niya iniisip ang kaligtasan namin. Dahil sa gusto niyang malaman ang hitsura ng amo Mongo, isang gabi ay nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni ate. Dahil sa hindi ko pagpayag sa gusto niya, nagkulong siya sa kwarto niya at hindi na ako kinausap. Nung gabing iyon ay hindi ako makatulog. Dahil sa hindi namin pagkakaintindihan ni ate, pati si tatay ay hindi pa rin umuuwi. Kaya mag-isa lang ako sa kwarto. Nung bisperas ng Pasko ay narinig ko na may pumasok sa bahay namin. Nataranta ako dahil alam ko na hindi pa rin umuuwi si tatay. At dahil sa alitan namin ni ate ay hindi siya gumawa ng mga bakas ng paa. Kaya alam ko na ang amo Mongo ang pumasok sa bahay namin. Lumabas ako ng kwarto, nakita ko si ate na nakatayo sa may pintuan. Nanginginig yung kamay niya habang nakatitig sa isang anino sa gitna ng sala. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko dahil ang amo Mongo ay may anyo ng isang tao. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan nito. Napatingin sa akin si ate. Sabi niya, ito raw ba ang gusto kong makita? Na hindi ba ako nagtataka kung bakit ganoon ang anyo ng amo Mongo? Hindi ako makapagsalita dahil sa isip ko ay iisa lang ang ibig sabihin ng itsura ng amo Mongo, na si tatay ang amo Mongo. Kaya pala ayaw niyang maapektuhan ng sumpa ng amo Mongo ang pamilya namin. Dahil siya mismo ay biktima ng halimaw na yon. Pero si ate ay parang hindi naintindihan ang ibig sabihin ng lahat dahil lumapit siya sa amo Mongo at sinuntok ito. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero mas nagulat ako nung lumaban ng suntok ang amo Mongo. Nagsuntukan sila ni ate. Si ate ay hindi tumitigil sa pagsuntok sa amo Mongo. Pero ako ay hindi makagalaw dahil sa takot at gulat sa nangyayari. Nung makita kong nahulog si ate sa sahig at hindi na nakabangon pa ay doon ako natauhan. Sumugod ako sa amo Mongo at pinagsusuntok ko ito. Pero hindi ako tinamaan ng kahit anong suntok dahil tumakbo ito palabas ng bahay. Hindi ko na hinabol. Dahil lumapit ako kay ate pero hindi na siya gumagalaw. Ako na lang ang natirang buhay sa bahay namin. Si ate ay namatay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero malamang ay tinamaan siya ng amo Mongo sa ulo kaya ganoon na lang ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko matanggap na wala na si ate. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyari sa amin. Pero sa tingin ko ang amo Mongo ay hindi lang halimaw. Simbolo ito ng lahat ng kinatatakutan namin sa pamilya. Mga problema na hindi namin kayang harapin. At ang mapanirang epekto ng pagkagumon sa alak. Ang kwento ni Lainey ay nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na halimaw ay ang ating sariling takot at bisyo. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kasama sa takot. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka ang amo Mongo ay nasa paligid lang.